magpakatotoo tayo. Sa halos buong buhay mo, malamang na napuno ka ng mga maling paniniwala tungkol sa sariling kasiyahan. Sinabi sa iyo na ito ay para lamang sa mga kabataan, isang pribadong gawain na dapat mo nang kinalimutan pagsapit ng 50. Ngunit narito ang katotohanang hindi pinag-uusapan ng marami. Pagkatapos ng edad 60 ang masturbasyon ay hindi lamang normal. Maaring ito mismo ang maging hadlang sa pagitan ng isang buhay na masigla at isang tahimik na paghina. Ako po si Dr. Amila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care para sa kababaihan at mahigit 30 taon na akong tumutulong sa mga babaeng tulad mo. Nakita ko ang tahimik na epekto ng mga dekada ng pagpapabaya, kahihiyan at purong maling impormasyon. Napakaraming mabubuting babae na ang nasaksihan kong nagdurusa hindi dahil sa isang sakit na hindi maiiwasan, kundi dahil sa mga bagay na hindi itinuro sa kanila. Dahil ang katotohanan ay ito, karamihan sa mga matatandang babae ay nagmamasturbate sa paraang nakakasama sa kanila. O mas malala pa tuluyan na silang humihinto. Hindi nila namamalayan na kung paano mo hinahawakan ang iyong sarili, kung gaano kadalas mo itong ginagawa, at ang pananaw na dala mo rito ay maaaring humubog sa lahat mula sa iyong mga hormone at kalusugan ng pelvic hanggang sa talas ng iyong isip. Oo, totoo ito. Ang isang simpleng gawaing ito, kapag ginawa ng mali ay maaaring magdulot ng masakit na pakikipagtalik mga isyu sa pantog at emosyonal na pagkakalayo. Ngunit kapag ginawa ng tama, maaari nitong balansehin ang iyong mga hormone, pabutihin ang iyong tulog, at panatilihing malusog at tumutugon ang iyong buong pelvic region. Hindi lamang ito tungkol sa isang sandali ng kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong paggana, pagbawi ng koneksyon sa iyong sariling katawan, at aktibong paglaban sa proseso ng pagtanda, kung saan ito madalas nagsisimula sa iyong nervous system. Sa ilang sandali ibabahagi ko ang 7 sikreto tungkol sa sariling kasiyahan na dapat ay itinuro na sa bawat babae na higit sa 40 anyos, ilang dekada na ang nakalipas. Ngunit una, tanungin mo ang iyong sarili kung ang isang maliit na bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain ay naglalaman ng susi sa mas mabuting kalusugan, mas magandang kalooban at mas maraming sigla. Hindi mo ba gugustuhing malaman kung ano ito? Manatili ka sa akin. Ang matututuhan mo ay maaring magbago sa paraan ng iyong pamumuhay sa susunod na 10 taon ng iyong buhay. Magsimula tayo sa unang katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa ito ay nagdudulot na ng mga problema. Ang paraan ng iyong pagmamasturbate sa loob ng maraming taon, marahil kahit mga dekada, ay maaaring pamilyar kahit na tila hindi nakakapinsala. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang dating nakasanayan ay maaaring tahimik na magsimulang kumontra sa iyo. Dito tayo magsisimula sa pinakahindi napapansing pagkakamali na ginagawa ng mga matatandang kababaihan. Ito ay banayad tahimik at sa paglipas ng panahon, maaari kang magbayad ng higit pa sa iyong inaakala. Sikreto 1, ang walang diwa na masturbasyon ay maaaring magdulot ng pamamanhid at pananakit. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na sana ay mas maraming babae ang malayang nakakapag-usap. Sa paglipas ng mga taon, daan-daang matatandang pasyente ang pumapasok sa aking klinika sa Makati. Ang kanilang mga mata ay nakayuko sa tahimik, nakahihiyan ng kanilang mga boses ay halos pabulong. Matapos naming magkaroon ng tiwala at maging tapat ang usapan, tatanungin ko, nagmamasturbate ka pa ba paminsan-minsan? Halos palaging may katahimikan. Pagkatapos ay darating ang pag-amin, "Opo, Dok, pero wala na akong masyadong maramdaman." O hindi ako makarating sa sukdulan, maliban kung gagamitin ko ang aking vibrator sa pinakamataas na setting. Ang pinakatumatak sa akin ay parang nakalimutan na ng katawan ko kung paano makaramdam. Ang hindi nila alam ay ang paraan ng kanilang paggawa nito mabilis mekanikal at nakatuon lamang sa resulta ay nagsasanay sa kanilang katawan
para sa dysfunction. Ang mga kahihinatnan ay tahimik, unti-unti, at nakapipinsala. Ang walang diwa na masturbasyon ay hindi lamang isang masamang ugali. Ito ay isang neurological conditioning loop. Sa bawat beses na minamadali mo ito, nakatuon lamang sa katapusan, gamit ang parehong matinding estimulasyon, parehong galaw, tinuturuan mo ang iyong utak na iugnay ang pagkaantig sa iisang napaka-espesipikong gawain. At sa kasamaang palad, mabilis matuto ang utak. Kaya ano ang nangyayari sa paglipas ng panahon, bumaba ang iyong natural na pagiging sensitibo. Maaari mong mapansin na kailangan mo ng mas maraming estimulasyon, mas maraming presyon, mas maraming trick para lang maramdaman ang dati mong nararamdaman. Nagiging mas mahirap tumugon sa isang kapareha dahil ang kanilang haplos ay tila masyadong iba, masyadong mabagal, masyadong totoo. Dito ka magsisimulang umiwas sa intimasiya at nagsisimula na ang tunay na pinsala hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Nakita ko ang mga kababaihan na nahulog sa pagkabigo, kahihiyan, at maging sa depression iniisip na sira na ang kanilang katawan. Ngunit sa maraming kaso, hindi sira ang kanilang katawan. Ito ay sobrang nasanay sa maling direksyon. Ang pagkondisyong ito ay maaring humantong sa tinatawag nating desensitization, kung saan ang mas banayad na anyo ng haplos ay hindi na nararamdaman. Maaari rin itong maging sanhi ng anorgasmia, ang kawalan ng kakayahang makarating sa sukdulan o gawing masakit ang pakikipagtalik dahil hindi ka sapat na naantig para magkaroon ng natural na lubrikasyon. Ang mga ito ay hindi bihira. Tahimik itong nakakaapekto sa milyon-milyong kababaihan na hindi kailanman napagtanto na ito ay isang bagay na hindi nila sinasadyang ginawa sa kanilang sarili. Ngunit narito ang pinakamasamang bahagi at nais kong pakinggan mo ako ng mabuti dito. Kapag kinondisyon mo ang iyong katawan sa ganitong paraan at hindi mo ito binago, hindi lamang pakikipagtalik ang nawawala sa iyo. Nawawalan ka ng kumpiyansa, nawawalan ka ng koneksyon, nagsisimula kang umatras. Ang iyong relasyon sa iyong sariling katawan ay nanlalamig. Iniiwasan mo ang haplos, iniiwasan mo ang pagiging malapit at para sa maraming kababaihan, ang pakiramdam ng pag-iisa ay nagiging daan patungo sa mas madidilim na lugar, emosyonal na pagkakalayo, depression at maging ang mga unang senyales ng paghina ng pag-iisip. Nakita ko na ito ng paulit-ulit. Ang presyong binabayaran mo ay hindi lamang sa silid tulugan. Ito ay nasa iyong spirito. Ito ay nasa paraan ng iyong pagdadala sa sarili kapag pumapasok ka sa isang silid. Ito ay nasa paraan ng pagtigil mo sa pagtingin sa iyong sarili sa salamin. Dahan-dahan kang nagsisimulang maglaho. Ngayon hindi ako narito upang hiyain ka. Narito ako upang gisingin ka. Ang magandang balita ay maaaring matutong muli ang iyong katawan. Ang iyong nervous system ay maaaring gumaling. Ngunit nangangailangan ito ng kamalayan, pasensya at isang bagong paraan ng pagharap sa sariling kasiyahan, isang mas mabagal, mas may kamalayan at mas konektado hindi lamang sa sensasyon kundi sa emosyon. Ang masturbasyon ay hindi ang kaaway, ngunit ang paggawa nito ng walang kamalayan ay tulad ng paglalagay ng iyong sasakyan sa gear at pag-apak sa gas nang hindi humahawak sa manibela. Sa kalaunan babangga ka. At sa oras na mapansin mo ang pinsala, ang pag-aayos ay maaaring mas matagal kaysa sa iyong iniisip. Ngunit narito ang isang bagay na hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan. Habang ang walang diwa na masturbasyon ay nagdudulot ng pinsala, mayroong isang bagay na kasing delikado na nagtatago sa paningin ng lahat. Ito ay isang bagay na mas tahimik, mas karaniwan, at ito ay talagang pinupuri ng lipunan. Sa susunod na sikreto, ipapakita ko sa iyo kung bakit ang hindi pagmamasturbate pagkatapos ng 6-2 ay maaaring ang mismong bagay na dahan-dahang sumasabotahe sa iyong kalusugan mula sa loob. Sikreto 2, ang masturbasyon ay nagpapanatili ng kalusugan ng vagina at lumalaban sa atrophy.
Malinaw kong naaalala ang isang babae ilang taon na ang nakalipas. Tawagin natin siyang Aling Elena. Siya ay 68 masigla maligayang may asawa, ngunit pumunta siya sa akin dahil ang pakikipagtalik ay naging napakasakit. Inilarawan niya ang pakiramdam ng paninikip paghapdi at pagkatuyo. Inakala niya na ito ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Hindi niya inaasahan na tatanungin ko, bukod sa pakikipagtalik, kailan ka huling nakaranas ng pagkaantig o orgasm? Nang mag-isa, kumurap siya sa akin medyo nataranta. Ilang taon na po, yan sabi niya. Hindi ko naisip na, akala ko kung hindi na kami madalas magtalik ang katawan ko ay mag-a-adjust na lang. Iyan mismo ang maling paniniwala na kapag umabot ka na sa isang tiyak na edad, 60, 65, 70, ang iyong mga ari-arian ay dapat na lamang manahimik. Ngunit narito ang sinabi ko kay Aling Elena at ang nais kong sabihin sa iyo ngayon, kapag huminto ka sa pagkakaroon ng orgasm, ang iyong mga tissue sa ari at clitoris ay hindi tumitigil sa pangangailangan ng daloy ng dugo. Kapag bumaba ang daloy ng dugo na iyon, ang mga tissue ay nagsisimulang numipis, matuyo at mawalan ng elastisidad. Ang kondisyong iyon ay tinatawag na vaginal atrophy at ito ang nagdudulot ng pananakit, mga impeksyon sa ihi, UTI at incontinence. Ang iyong ari ay hindi idinisenyo upang maging isang tuyo at hindi nagagamit na daanan. Ang pagkaantig at orgasm ay ang natural na paraan ng katawan upang maghatid ng bugso ng dugong mayaman sa oxygen sa buong pelvic region. Ang daloy ng dugo na ito ay nagpapalusog sa mga tissue, pinapanatili itong malaman at nababanat at nagpapasigla ng natural na lubrikasyon. Ito ay parang pagdidilig sa isang hardin sa Baguio. Kung wala ito, ang mga bagay ay nalalanta. Dito nagiging seryoso. Ang talamak na atrophy ay hindi lamang nagpapasakit sa pakikipagtalik. Maari itong humantong sa urinary urgency, isang pakiramdam ng presyon at mas mataas na panganib ng mga impeksyon. Maraming kababaihan ang nagsisimulang magsuot ng pads, nagpaplano ng kanilang mga araw, batay sa pagpunta sa banyo at iniiwasan ng mga aktibidad na gusto nila lahat dahil sa isang kondisyon na maaaring maiwasan. Karamihan sa mga kababaihan ay sinisisi ito sa pagtanda, ngunit sa katotohanan ito ay isang sistema na kulang sa nutrisyon. Babalikan ko si Aling Elena. Nang mag-usap kami, nang maunawaan niya kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng kanyang katawan, gumawa siya ng pagbabago. Nagsimula siyang hawakan muli ang kanyang sarili, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-aalaga sa sarili niyang kalusugan. Dahan-dahan bumuti ang kanyang mga sintomas. Nawala ang sakit. Naging kaaya-aya muli ang pakikipagtalik. At higit pa riyan, may nagliwanag muli sa kanyang mga mata. Muli siyang nakakonekta sa isang bahagi ng kanyang sarili na akala niya ay nawala na sa panahon. Ang presyo ng pagpapabaya rito ay hindi lamang masakit na pakikipagtalik. Ito ay talamak na discomfort, mga gamot na maaaring hindi mo kailangan at isang nabawasang kalidad ng buhay. Lahat dahil sa isang paniniwala na ang isang babae sa iyong edad ay hindi na dapat angkinin ng bahaging ito ng kanyang kalusugan. Hindi mo babaliwalain ang iyong puso. Hindi mo babaliwalain ang iyong presyo ng dugo. Huwag mong baliwalain ang iyong kalusugan ng pelvic. Ngayon, paano kung sasabihin ko sa iyo na ang emosyonal na kahihiyan na nararamdaman ng mga kababaihan tungkol dito, mga tao ng pagkakasala, katahimikan at discomfort tungkol sa paghawak sa kanilang sarili ay talagang nagpapalala sa mga pisikal na sintomas dahil iyan mismo ang isinisiwalat ng susunod na sikreto. Kapag naunawaan mo ang koneksyon sa pagitan ng emosyonal na pagsupil at pisikal na paghina, maaaring hindi mo natingnan ang iyong katawan sa parehong paraan muli. Sikreto 3, ang kahihiyan sa sariling paghipo ay nakasisira ng iyong kalusugang pangkaisipan. Mayroong isang tiyak na katahimikan na naninirahan sa maraming matatandang kababaihan.
Nakikita ko ito palagi sa aking opisina. Hindi ito lumalabas sa kanilang sinasabi, kundi sa hindi nila sinasabi. Ito ang paraan ng pag-iwas ng kanilang mga mata kapag tinatanong ko tungkol sa kanilang mga gawi sa sexualidad, ang paraan ng pagbagsak ng kanilang mga balikat kapag nabanggit ang salitang masturbasyon. Ito ang paraan ng kanilang pagtawa pag-iiba ng usapan o pagsasabi sa akin, "Dok, hindi ko na ginagawa yan. Para lang yon noong bata pa ako." Ngunit naririnig ko ang nasa likod ng mga salita. Hindi dahil sa tumigil sila, dahil gusto nila. Ito ay dahil sa isang punto, tinuruan silang mali na magpatuloy. At hayaan mong maging tapat ako sa iyo, ang ganitong uri ng kahihiyan tahimik at hindi nasasabi ay isa sa mga pinakapanganib na puwersang kumikilos laban sa iyong kalusugan ngayon. Sa loob ng mga dekada, marami sa inyo ang pinalaki sa isang panahon kung saan ang paghawak sa sarili ay tinatawag na marumi, makasarili, o isang bagay na ginagawa lamang ng masasamang babae. Pinarusahan kayo, tinukso o pinahiya. At ang mga unang mensaheng iyon ay hindi basta-basta naglaho. Nagtago sila, nanatili sila sa iyong nervous system, sa kaibuturan ng iyong mga buto tahimik na humuhubog sa iyong relasyon sa iyong katawan kahit ngayon. Ang resulta ay isang tahimik na pag-atras. Nagsisimula kang kumalas mula sa pisikal na haplos kahit na hinahanap-hanap mo ito. Nagsisimula mong tingnan ang iyong sariling pagnanasa bilang hindi angkop. Humihinto ka sa pag-abot sa iyong sarili, hindi dahil ayaw mo, kundi dahil kinondisyon kang maramdaman na hindi mo dapat. Sa paglipas ng panahon, ang pagkawalay na yon ay nagiging higit pa sa emosyonal, nagiging biolohikal. Dahil narito ang hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan, ang regular at malusog na sexual na haplos kabilang ang masturbasyon ay sumusuporta sa mental na kagalingan sa tunay at nasusukat na paraan. Nireregula nito ang cortisol, ang stress hormone, pinapalakas ang dopamine, ang kemikal ng kasiyahan, at nagtataguyod ng oxytocin, ang trust at connection hormone ng iyong utak. Nakakatulong pa ito sa pagtulog, mood at paggana ng pag-iisip. Ngunit sinisira ng kahihiyan ang lahat ng iyon. Pinahihigpit ng kahihiyan ang iyong mga kalamnan, pinapataas ang iyong mga stress hormone at lumilikha ng mga paulit-ulit na pagkakasala sa iyong isipan na hindi mo na napapansin. Ang kahihiyan ay isang stressor at ang talamak na stress ay nauugnay sa pagkabalisa, depression, sakit sa puso, immune dysfunction at maging sa demensya. Nagkaroon ako ng isang pasyente, tawagin natin siyang Aling Carmen. Siya ay segmentado, kamakailan lamang na byuda at labis na nalulungkot. Wala siyang anumang gamot at walang malalaking isyu sa kalusugan, ngunit siya ay pagod manhid at nag-iisa. Sinabi niya sa akin na wala siyang anumang sexual na aktibidad, hindi sa ibang tao, hindi mag-isa, sa loob ng mahigit isang dekada. Akala ko tapos na ang kabanatang yon, sabi niya. At sa ilalim ng kanyang mga salita ay isang tahimik na pighati, hindi para sa pagkawala ng sex, kundi para sa pagkawala ng sarili. Dahan-dahan kaming nagtulungan. Walang tableta, walang biglaang pagbabago. Mga simpleng ehersisyo lamang upang muling ikonekta siya sa kanyang sariling katawan nang walang pagkakasala o inaasahan. Pagkatapos ng ilang linggo may nagbago. Nagsimula siyang maglakad ng mas tuwid. Mas mahimbing na ang kanyang tulog. Tumawa siyang muli. Bumaba pa ang kanyang presyo ng dugo. Hindi siya ginamot. Siya ay muling naikonekta. Iyan ang presyong hinihingi sa iyo ng kahihiyan. Kinukuha nito ang iyong sigla, dahan-dahan. Niloloko ka nitong isipin na masyado ka nang matanda para makaramdam na buhay. Ngunit hindi. Hindi ka kailanman masyadong matanda para hawakan ang iyong sarili ng may kabaitan, dignidad at layunin. Hindi ka kailanman masyadong matanda para makaramdam na buo. At kung ganoon kalaki ang pinsalang magagawa ng kahihiyan, ano sa palagay mo ang mangyayari kapag idinagdag pa ang paghina ng hormone sa apoy?
dahil ang susunod na katotohanan ay isang bagay na hindi nakikita ng karamihan sa mga kababaihan. Ang balanse ng iyong hormone ay hindi lamang nagugulo dahil sa iyong pagtanda. Lumalala ito kapag huminto ka na sa pakikipag-ugnayan sa iyong sexual na sarili. At kapag nagsimulang tumagilid ang balanseng yon, mas marami itong naaapektuhan kaysa sa iyong pagnanasa. Binabago nito kung paano ka mag-isip, kung paano ka makaramdam, kung paano ka mabuhay. At iyan mismo ang ating tutuklasin sa susunod. Sikreto 4. Ang iyong mga hormone ay pinasisigla ng sexual na aktibidad. Kahit mag-isa, nais kong sabihin sa iyo ang isang bagay na malalaman lamang ng karamihan sa mga kababaihan kapag huli na ang lahat, isang bagay na nais kong marinig ng bawat babaeng higit sa iksta ng malinaw, nang walang kahihiyan o pag-aalinlangan. Ang maselang sayaw ng iyong mga hormone, ang kimika na nagpapagatong sa iyong enerhiya, mood, tulog at pakiramdam ng kagalingan ay hindi lamang nagbabago dahil sa menopause. Iyan ang pinaniwala sa iyo. Ngunit narito ang katotohanang natutunan ko pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga babaeng tulad mo. Ang iyong hormonal harmony ay lubos na naaapektuhan kapag huminto ka sa pamumuhay na parang isang babaeng nais pa ring makaramdam na siya'y buhay. Kapag ang iyong sexual na enerhiya ay binabaliwala, sinusupil o inililibing sa ilalim ng mga taon ng kahihiyan at kawalan ng aktibidad, nagsisimulang hinaan ng iyong katawan ang sarili nitong sigla. Ito ay parang sinasabing, hindi na niya ito kailangan. Humihinto ito sa paggawa ng parehong matatag na daloy ng mga feel-good neurochemicals. Ang iyong stress hormone, ang cortisol, ay maaaring manatiling mataas, habang ang mga mabubuting kasama, oxytocin, dopamine at endorphins, ay mas madalang nang magpakita. Ang kalidad ng iyong tulog ay kumukupas. Ang iyong mood ay nagiging mas patag. Ang iyong katatagan sa stress ay nababawasan. At ang iyong kislap, ang panloob na ilaw na dati, ay nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay nagsisimulang maglaho. Hindi dahil matanda ka na, kundi dahil tumigil na ang iyong katawan na paalalahanan na narito ka pa, buhay pa at may kakayahan pa sa kasiyahan. Naaalala ko ang isang babaeng nagngangalang Aling Margarita, isang 72 taong gulang na retiradong guro na dati ay puno ng buhay. Nang una siyang pumunta sa akin, siya ay balisa at pagod. Sinabi niya sa akin na matagal na siyang hindi naging sarili. "Huminahina na po ako, Doc," sabi niya. Ngunit ang kanyang mga resulta sa lab ay walang ipinakitang malaking kakulangan. Nang tanungin ko siya tungkol sa intimasya o sariling kasiyahan, umiling lang siya. Wala na po akong nakikitang dahilan. Ang paniniwalang yon, iyan mismo ang tunay na banta. Hindi ang numero sa kalendaryo, kundi ang sandaling itigil mo nang tingnan ang iyong sexualidad bilang isang buhay at humihingang bahagi ng kung sino ka. Dahan-dahan kong tinulungan si Aling Margarita na muling makisangkot, hindi sa sino mang iba, kundi sa kanyang sarili. Mga simpleng gawain, walang kahihiyan, presensya lamang. At sa sumunod na ilang buwan, hindi lamang nabawasan ang kanyang pagkabalisa at bumuti ang kanyang pagtulog, kundi nagbago rin ang kanyang postura. Ang kanyang boses ay may mas maraming init. Nagsimula siyang magpinta muli. Nagliwanag ang kanyang mga mata kapag siya ay nagsasalita. Kita mo ang katawan ay tumutugon sa kung ano ang binibigyan mo ng pansin. Kapag binabaliwala mo ang iyong sexual na sarili, nakikinig ang iyong hormonal system. Ngunit kapag muli mo itong ginising, kahit sa pamamagitan ng solo at intentional na paghipo, nagpapadala ka ng senyales sa iyong utak. Kailangan ko pa ito. Gusto ko pang makaramdam. At tumutugon ang utak sa pamamagitan ng paglalabas ng mga chemical na nagpapabuti ng mood, nagpapababa ng stress, at nagtataguyod ng bonding kahit sa iyong sarili. Hindi ito isang teorya lamang. Nakita natin sa mga pag-aaral na ang orgasm ay maaaring humantong sa pagtaas ng oxytocin, ang cuddle hormone, at endorphins, ang natural na pain relievers ng katawan
na maaring magpabuti ng tulog at magbawas ng stress. Ang iyong katawan ay binuo upang tumugon sa kasiyahan sa koneksyon sa presensya. At kapag wala kang ibinibigay dahan-dahan itong nagsisimulang walang ibalik. Ang halaga nito ay mas mataas kaysa sa napagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan. Ang talamak na stress at mahinang pagtulog ay nauugnay sa sakit sa puso, diabetes, paghina ng pag-iisip at depression. Ito ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay isang mahalagang tanda kung gaano ka nakikibahagi sa buhay mismo. At ang pinakamasamang bahagi, karamihan sa mga kababaihan ay hindi kailanman alam kung gaano na sila kalayo sa kanilang sarili hanggang sa tila imposible nang bumalik. Ngunit may paraan para bumalik. At nagsisimula ito hindi sa gamot, kundi sa pagbawi ng iyong sariling koneksyon sa iyong katawan, sa iyong mga tuntunin, sa iyong espasyo, nang walang pagkakasala. Ito ay tungkol sa pagpapaalala sa iyong biyolohiya na kasama ka pa rin sa laro. At kung nakakagulat iyan sa iyo, maghintay ka lang hanggang sa marinig mo ang susunod kong ibabahagi. Dahil may isang bagay na mas kritikal pa kaysa sa iyong mood at tahimik itong sinisira ng karamihan sa mga kababaihan sa tuwing kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na hindi na ito mahalaga. Sikreto may bang paggana ng pelvic ay isang sistemang gamitin mo o mawawala ito. Mayroong isang tahimik na kasinungalingan na pinaniniwalaan ng maraming kababaihan pagkatapos ng edad 60. Ito ay ganito ang tunog. Kung hindi naman ako nakikipagtalik, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa kung ano ang nangyayari doon sa ibaba. Narinig ko na ito nang hindi mabilang na beses mga babaeng binabaliwala ang pag-aalala sa kanilang katawan dahil sa tingin nila ay lumipas na sila sa pamangangailangan nito na gumana sa ganoong paraan. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na hindi gaanong malinaw na sinasabi ng karamihan sa mga doktor. Ang iyong kalusugan sa pelvic ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo, kalusugan ng nerbiyos, tono ng kalamnan at kontrol sa pantog. Nagkaroon ako ng isang pasyente, si Aling Helena, isang matalino at 69 taong gulang na babae na may malakas na espiritu. Ngunit dumaan siya ng 5 o 6 na taon nang walang isang orgasm. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil sa tingin niya ay walang dahilan para gawin ito. Pumanaw na ang kanyang asawa, hindi siya nakikipag-date at inakala niyang tapos na ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Ang hindi niya namalayan ay hindi lang naghihintay ang kanyang katawan na magpasya siyang bumalik dito. Pinapatay na nito ang mga sistema. Narito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Sa mga kababaihan ng clitoris, ari at pelvic floor ay tulad ng anumang iba pang sistema sa katawan. Kung hindi mo ito gagamitin, ang mga tissue ay nawawalan ng elastisidad, ang mga daluyan ng dugo ay tumitigas, at ang mga dulo ng nerbiyos ay nagiging hindi gaanong sensitibo. Ang mga kalamnan ng pelvic floor na sumusuporta sa iyong pantog at matris ay humihina. Sa kalaunan, kahit na gusto mong makaramdam muli ng kasiyahan, hindi na tumutugon ang katawan tulad ng dati. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa hindi paggamit. Dito pumapasok ang halaga at ito ay malaki. Kapag tumigil ang regular na pagkaantig at orgasm, ang clitoris ay maaaring umurong at lumiit dahil sa kakulangan ng daloy ng dugo. Ang mga pader ng ari ay numinipis at nagiging marupok. Ang pelvic floor ay humihina na humahantong sa pagtagas ng ihi kapag umuubo, tumatawa o nag-ehersisyo. At narito ang bahaging hindi sinasabi sa iyo ng sino man nangyayari ito. Subukan mo mang maging aktibo sa sexualidad o hindi. Biyolohiya ito. Kung ang iyong katawan ay hindi nakakaranas ng regular na pagka-antig orgasm at ang kaakibat na pag-urong ng kalamnan, ipinapalagay nitong ang sistema ay hindi na kailangan. Sa paglipas ng panahon, ang pinsala ay hindi lamang pisikal, ito ay psikolohikal. Habang nawawalan ng kakayahan ang katawan, sumusunod ang isipan, nawawala ang kumpiyansa,
Bumababa ang pagpapahalaga sa sarili. Hindi mo na gaanong nararamdaman ang iyong sarili, hindi dahil sa iyong edad, kundi dahil hindi na tumutugon ang iyong katawan sa pagkakakilanlan na dati mong dala. Para sa maraming kababaihan, ito ay humahantong sa pag-atras depression at maging sa mga unang senyales ng pagbagal ng pag-iisip. Napanood ko itong mangyari, hindi sa isang gabi, ngunit dahan-dahan tahimik at ito ay ganap na maiiwasan. Kaya ano ang maaari mong gawin? Maaari mong ipaalala sa iyong katawan na mahalaga pa rin ito, na kailangan pa rin ang sistemang ito. At magagawa mo yon nang walang kapareha, walang pressure, walang kahihiyan. Ang regular na pagkaantig at orgasm, kahit sa pamamagitan ng self-stimulation, ay nagpapanatili ng daloy ng dugo, nagpapalusog sa mga tissue, nagpapatibay sa mga kalamnan, at nagpapanatiling buhay sa mga neural pathway. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kasiyahan, para lang dito. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang pangunahing bahagi ng iyong pisikal na kalusugan at pagkakakilanan. Ang pagkilos ng pagpapanatili ng paggana ng pelvic ay higit pa sa sex. Ito ay isang mensahe sa iyong katawan na ikaw ay nakikibahagi pa rin, konektado pa rin, nabubuhay pa rin. At maniwala ka sa akin, naiintindihan ko kung gaano kadaling mahulog sa katahimikan, lalo na kapag sinasabi sa iyo ng lipunan na pagkatapos ng isang tiyak na edad, dapat ka nang manahimik. Ngunit may halaga ang katahimikan at itinatala ng iyong katawan ang lahat. Ngayon maaaring nag-iisip ka, kung ganoon kahalaga ang pagkaantig, ano pa kaya ang ginagawa ko na nakakasagabal dito? At iyan ang nagdadala sa atin sa isang bagay na mas nakakapinsala kaysa sa kawalan ng aktibidad, ang modernong adiksyon na hindi nakikilala ng karamihan sa mga matatandang babae hanggang sa nabago na nito ang kanilang utak. Sa susunod na seksyon, pag-uusapan natin kung paano tahimik na ninanakaw ng pornografiya o kahit na ang hindi nakakapinsalang. Uri ang iyong pagiging sensitibo, ang iyong pagkaantig, at ang iyong kagalakan. Sikreto ang binabago ng pornografiya ang iyong utak. Ngunit maaari mong bawiin ang kontrol. Nais kong pag-usapan ang isang bagay na madalas ay itinatago, lalo na para sa mga matatandang kababaihan, ang pornografiya. Ngayon alam ko na ang pagsabi lamang ng salitang yon ay maaaring maging sanhi ng pagkailang ng ilan sa inyo, marahil ay gusto ninyong umiwas ng tingin. Ngunit kung kasama pa rin kita, hinihiling ko sa iyo na pakinggan ito ng may bukas na tainga at bukas na puso dahil ang sasabihin ko ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong isipan, sa iyong katawan at sa iyong kakayahan para sa kasiyahan. Nagkaroon ako ng mga kababaihan sa kanilang 60s at 70s na umupo sa aking harapan at umamin na paminsan-minsan silang nanonood ng porn. Hindi dahil sila ay nahuhumaling, kundi dahil ito ay isa sa iilang paraan na meron pa silang nararamdaman. Marami sa kanila ang nakatira mag-isa, ang ilan ay hiwalay sa asawa, ang iba ay byuda. Hindi sila naghahabol ng mga kilig, hinahabol nila ang koneksyon o kahit man lang ang alaala nito. Ngunit narito ang halos wala sa kanila ang nakakaalam, ang uri ng pornografiya na magagamit ngayon ay hindi katulad ng mga romance novel o soft-focus na pelikula ng nakaraan. Ito ay naging isang walang tigil na baha ng high-speed, high-stimulation, instant gratification na nilalaman. At ang utak ng tao, lalo na ang tumatanda, ay hindi binuo upang iproseso ang ganoong uri ng labis na karga ng walang kahihinatnan. Sa tuwing nanonood ka ng porn, lalo na ang mas matindi o mabilis na uri ang iyong utak, ay naglalabas ng bugso ng dopamine, ang kemikal na nauugnay sa gantimpala at kasiyahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na pagkakalantad ay nagpapamanhid sa tugon ng iyong utak sa natural na stimuli. Nagiging mas mahirap makaramdam ng pagkaantig sa simple totoong buhay na haplos o sa iyong sariling imahinasyon. Nagsisimula kang mangailangan ng mas matinding stimuli, mas maraming bago para lamang makaramdam ng anuman.
Hindi lamang ito isang bagay ng panlasa. Ito ay neurokimika. Ito ay tungkol sa pagbabago ng wiring ng iyong utak dahil sa pag-uulit. At kapag ang iyong utak ay nakondisyon na umasa sa artipisyal at pinalaking estimulasyon, sumusunod ang iyong katawan. Ang pagkaantig ay nagiging mas mahirap. Ang orgasm ay nagiging mailap. Ang ilang mga kababaihan ay nagkakaroon pa ng pag-asa sa matinding visual na input na ito na halos imposibleng makarating sa sukdulan kasama ang isang tunay na kapareha o sa mga solong sandali nang wala ito. Ang halaga nito ay higit pa sa silid tulugan. Nakita ko ang mga kababaihan na nahulog sa kahihiyan, pagkabalisa at pagkabigo. Nagsisimula silang maniwala na sila ay sira. Umuurong sila. Nararamdaman nilang talunan sila. At nakalulungkot, hindi nila kailanman na ikonekta ang mga pangyayari. Hindi nila kailanman na pagtanto na ang mismong bagay na kanilang tinatakbuhan para sa ginhawa ang siyang dahan-dahang nagnanakaw ng kanilang sigla. Ngunit narito ang gusto kong maunawaan ng bawat babaeng nakikinig. Hindi ito permanente. Hindi ka sira. Maaari kang sanayang muli. Ang iyong utak, kahit pagkatapos ng gis, ay may kakayahan pa ring gumaling, mag-reset at matuklasang muli kung ano ang pakiramdam ng tunay at nakabatay na pagkaantig. Ang paggaling na iyon ay nagsisimula kapag lumayo ka sa mga artipisyal na kasiyahan at hinayaan mong muling kumonekta ang iyong katawan sa katotohanan, sa presensya, sensasyon, imahinasyon at oo, maging sa katahimikan. Ang ilang mga kababaihan ay pinipiling magpahinga ng 30 araw mula sa lahat ng visual na estimulasyon. Ang iba ay mas dahan-dahan. Ang mahalaga ay simulan mong muling buuin ang relasyon ng iyong nervous system sa kasiyahan sa iyong sariling mga tuntunin. Ang layunin ay hindi ang talikuran ng kasiyahan. Ito ay ang bawiin ito. Gawin itong sa iyo muli upang makaramdam ng isang bagay na totoo. Ngayon, kung pinamanhid ng porn ang iyong pagiging sensitibo, ang susunod na sikreto ay maaring mas tumama. Dahil habang ang digital na nilalaman ay maaring sumakop sa iyong utak, ang pag-iisa ay maaring sumakop sa iyong espiritu. At ang huling katotohanan na ibabahagi ko sa iyo ay maaaring ang pinakamahalaga sa lahat, hindi tungkol sa pamamaraan o kimika, kundi tungkol sa kung ano ang nangyayari sa katawan ng isang babae kapag huminto na siyang mahawakan. Sikreto 7 ang pinakapanganib na pagkakamali, pag-iisa. Sa lahat ng panganib na kinakaharap ng mga matatandang kababaihan, mayroong isang mas mapanganib kaysa sa hormonal imbalance, mas nakakasama kaysa sa porn at mas nakakapinsala kaysa sa anumang pisikal na sintomas. At iyon ay ang pag-iisa. Hindi ko lamang tinutukoy ang uri na nangangahulugang nakatira ka mag-isa. Tinutukoy ko ang isang mas malalim na uri ng katahimikan, ang uri kung saan huminto kang mahawakan, huminto kang hawakan ang iyong sarili, at huminto kang kumonekta sa iyong sariling katawan. Hindi dahil sa pagpili, kundi dahil sa isang punto tinuruan kang ang mga babaeng kaedad mo ay dapat nang mag-move on mula sa bahaging iyon ng buhay. Naaalala ko ang isang babaeng nagngangalang Aling Patricia. Siya ay 70 isang retiradong libraryan mula sa Cebu, magalang at maayos. Ngunit mayroong isang bagay na hungkag sa kanyang boses kapag pinag-uusapan niya ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Sinabi niya sa akin na hindi siya nahawakan ng pisikal. Sa loob ng mahigit 1 taon, walang yakap, walang haplos sa balikat-wala. Hindi niya ito sinabi ng may kalungkutan. Sinabi niya ito ng may pagpapaubaya na para bang ito ay isang kabanata na natapos na. Ang hindi na malaya ni Aling Patricia ay ang paghipo ay hindi isang luho. Ito ay isang biolohikal na pangangailangan. Ang katawan ng tao kahit sa edad na 60, 70 o 80 ay binuo para dito. Kapag masyado tayong matagal na walang pisikal na kontak, nagsisimulang humina ang ating nervous system. Bumaba ang oxytocin, pumapasok ang mga stress hormone, tumataas ang presyon ng dugo, nagdurusa ang pagtulog, at humihina ang immune function. Pinakapanganib sa lahat,
nagsisimulang isara ng utak ang mga emotional at sensory na circuit bilang isang paraan ng proteksyon sa sarili. Sa madaling salita, kapag huminto tayong mahawakan, nagsisimula tayong mamanhid hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Nawawalan tayo ng pakiramdam ng pagiging buhay. Humihinto tayong maramdaman ang pangangailangang makisali sa mundo. At ang trahedya ay nangyayari ito ng dahan-dahan at tahimik. Isang araw ay nilalaktawan mo lang ang iyong gawain, isang linggo. Mamaya ay iniiwasan mo na ang mga salamin isang buwan, mamaya ay huminto ka ng mag-isip ng anumang kaaya-aya. At narito ang bahaging hindi pinag-uusapan ng sinuman, ang pag-iisa ay madalas na nagsisimula sa iyong relasyon sa iyong sariling katawan. Kapag ang isang babae ay huminto sa paghawak sa kanyang sarili, hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para sa presensya, para sa koneksyon sa sarili, nagsisimulang bigyang kahulugan ito ng kanyang utak bilang isang anyo ng emosyonal na pag-atras. Sa paglipas ng panahon, ang pag-atras na yon ay nagiging self-reinforcing. Mas kaunti na siyang humahawak sa sarili, mas kaunti ang nararamdaman at nakukumbinsi na wala nang natitirang mararamdaman. Iyan ang tunay na halaga. Hindi lamang nawawalang orgasms o pagkatuyo ng ari. Ito ang dahan-dahang pagkupas ng pagkakakilanan ng layunin ng talas ng emosyon. Ito ang tahimik na pagkamatay ng koneksyon. Ang pag-iisang ito ay direktang naiugnay sa depression, sakit sa puso, at maging sa maagang pagkamatay. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa pag-abandona, hindi ng iba, kundi ng sarili. Ngayon gusto kong maging malinaw, hindi ito tungkol sa pagpapahiya sa sinuman. Ang buhay ay may mga pangyayari. Ang pagkawala ay nangyayari. Ang distansya ay nangyayari. Ngunit ang hindi kailangang mangyari ay ang pagsuko. Dahil ang kilos ng paghawak sa iyong sarili, maging ito ay sexual o hindi, ay hindi tungkol sa vanity o ugali. Ito ay tungkol sa pag-angkin sa iyong katawan bilang sa iyo pa rin. Ito ay tungkol sa pagsasabi sa iyong utak, sa iyong puso, sa iyong nervous system, narito pa ako, mahalaga pa ako, gusto ko pang makaramdam. Nakita ko ang mga kababaihan na bumalik sa buhay sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanilang sarili, ng pahintulot na muling kumonekta, upang basagin ang katahimikan, upang bumalik sa paghipo, upang gisingin ang mga bahaging nanahimik ng masyadong maaga. At kapag ginawa nila ito, nagbabago ang kanilang postura, bumabalik ang kanilang boses, nagsisimulang kumislap muli ang kanilang sigla. Konklusyon, kung umabot ka hanggang dito, nais kong maglaan ng sandali upang kausapin ka, hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang babae na gumugol ng mga dekada sa pakikipag-upo sa ibang mga kababaihan, naririnig ang kanilang mga takot, kanilang mga pagsisisi, at kung minsan ang kanilang mga tahimik na pag-asa. Ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa masturbasyon. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Ito ay tungkol sa kung paano mo tinatrato ang iyong katawan, kung paano mo dinadala ang iyong kasaysayan, at kung handa ka bang maniwala na ang iyong buhay, ang iyong sexual, emosyonal, at pisikal na buhay ay hindi patapos dahil lamang sa sinabi sa iyo ng mundo na dapat na. Marami tayong napag-usapan. Nakita natin kung paano ka maaaring mamanhid ng walang diwa na masturbasyon, ngunit ang may kamalayang paghipo ay maaaring magpagising sa iyo. Nalaman natin na ang pag-iwas sa pagkaantig ay maaaring makapinsala sa iyong kalusugan sa pelvic, habang ang regular na daloy ng dugo ay proteksyon laban sa atrophy. Pinag-usapan natin ang tahimik na lason ng kahihiyan at kung paano ang pagpapakawala dito ay mahalaga para sa iyong kalusugang pangkaisipan. Ginalugad natin kung paano tumutugon ang iyong mga hormone sa pakikipag-ugnayan at humihina sa pagpapabaya. Kinumpirma natin na ang paggana ng pelvic ay tunay na isang sistemang gamitin mo o mawawala ito, isang mahalagang tanda ng iyong pangkalahatang kalusugan. Binuksan natin ang kurtina sa pornografiya, hindi para manghusga, kundi para maunawaan kung paano nito maaaring baguhin
ang iyong utak palayo sa tunay na koneksyon. At sa wakas hinarap natin ang pinakapanganib na panganib sa lahat ng pag-iisa at ang malalim na pangangailangan para sa haplos at koneksyon sa sarili. Ang gusto kong matutunan mo sa lahat ng ito ay simple, hindi ka sira, hindi ka panlaos, at hindi ka nag-iisa. Bawat sistema sa iyong katawan, kahit ngayon, ay gustong tumugon sa koneksyon. Gusto pa ring makaramdam ng iyong utak, gusto pa ring magbukas ng iyong puso, at gusto pa ring maalala ng iyong balat kung ano ang ibig sabihin ng maging buhay. Ang paglalakbay na iyon pabalik ay hindi nangangailangan ng sinuman. Nagsisimula ito sa iyo. Nagsisimula ito sa isang pagpili na huminto, sa pagliit na huminto, sa paghingi ng tawad, sa pagnanais na maging masaya sa iyong sariling katawan, na huminto sa paniniwala sa kasinungalingan na ginagawa kang hindi nakikita ng edad. Hindi ka invisible, narito ka pa rin, at mahalaga ang susunod mong gagawin. Kaya narito ang sinasabi ko sa aking mga pasyente kapag handa na silang magsimulang muli, hindi sa mga tableta, hindi sa pagkakasala, kundi sa presensya. Binibigyan ko sila ng isang simpleng pang-araw-araw na gawain na tinatawag kong gintong protokol. 10 minuto sa isang araw ng tahimik, intensyonal at magalang na oras upang muling kumonekta sa kanilang sarili. Walang agenda, walang pressure, haplos hininga at kamalayan lamang. Para sa ilan ito ay nagiging isang ritual sa umaga. Para sa iba, isang gawain bago matulog. Ngunit halos palagi ito ay nagiging isang turning point dahil kapag hinahawakan ng isang babae ang kanyang sarili nang may pag-iingat hindi dahil sa ugali o desperasyon, kundi nang may kuryosidad, may nagbabago. Naaalala ng kanyang katawan, lumalambot ang kanyang isipan, bumabalik ang kanyang kislap, at marahil ang sayo rin. Isang huling salita mula kay Dr. De La Paz, ang pinakamahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa aking mga pasyente ay ito. Ang proaktibong pag-aalaga sa sarili ay ang sukdulang anyo ng paggalang sa sarili. Ang paghihintay hanggang sa may masira ay isang estratehiya para sa kaligtasan, ngunit ang pag-aalaga sa iyong sariling kagalingan araw-araw ay isang estratehiya para sa isang masigla at mahabang buhay. Ang iyong kalusugan, iyong sigla at iyong kaligayahan ay hindi mga passive na kaganapan. Ang mga ito ay mga aktibong pagpili na ginagawa mo. Ang muling pagkonekta sa iyong sariling katawan ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagpili na maaari mong gawin. Ito ay isang deklarasyon na ikaw ay nasa laro pa rin at balak mong laruin ito ng mahusay. Kung nakaantig sa iyo ang mensaheng ito, mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ang pagbabahagi ng iyong karanasan, kahit isang simpleng kailangan kong marinig ito, ay maaaring makatulong sa ibang babae na hindi gaanong makaramdam ng pag-iisa. At pakiusap isaalang-alang ang pagbabahagi ng artikulong ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang sa pagdinig nito. Upang matiyak na hindi mo makaligtaan ang mga susunod na pananaw sa pamumuhay ng iyong pinakamahusay na buhay pagkatapos ng 6 mag-subscribe. Salamat sa iyong oras at tiwala, manatiling malusog.